Wait lang. Nag ako. Ah, tulong! Tulong! Ako yun. Nandun ako sa Waikiki Beach. Muntik na ako nalunod. Nag-iisa lang ako. Tumatawag ako dun sa lifeguard. Hindi niya ako nakikita. Pero yung babae na nandun, nakita niya ako. Siya yung tumakbo. Tumakbo siya. At pinuntahan yung guard. Doon pa lang na-realize ng guard na nalulunod na pala ako. Kaya tumakbo din siya at tumulong sa akin. Yan, sumusunod yung mga anghel niya. Alala niyo yung Baywatch? Sana si David Hasselhoff yung tumatakbo at tumulong sa akin. Pero namamatay na ako. Malulunod. Tinulungan ako ng mga taong hindi ko nakilala. Pati ang kanilang mga pangalan at mukha, nakalimutan ko na. Pero ang totoo niyan, sila ang nag-resuscitate sa akin at nag-rescue at sila ang dahilan kung bakit ako nakarecover. Doon ko naramdaman na yung kabaitan ng tao ay kahit saan. Paramdaman mo na ang tao ay pwedeng tumulong kahit hindi ka kilala. So nagkaroon ako ng pag-alala sa aking kaibuturan at naisip ko yung aking misyon sa buhay. Na talagang ako ay tinawag para tumulong sa kapwa ko. Kasi kung hindi, namatay na ako doon. Pero niligtas ako. Kayo, nakita niyo ba sarili niyo? Ako, naramdaman ko na magiging biktima, naging tagaligtas at tagapanood din. Sino kayo? Biktima, tagaligtas, o tagatanaw lang? O tagatawag na pwedeng tumulong? Yun ang eksperyensya ko na hindi ko talaga makalimutan. Katulad din, nung nasa heart center ako, alam mo, maraming pasyente na talagang lungkot sa buhay, depressed, walang kabuhay-buhay. At sakala mo parang walang espiritu. Katulad nung isa namin pasyente. Isang linggo na hindi nagsasalita, walang kinakausap, doktor, nurse, tsaka pamilya niya, hindi niya talaga kinakausap. Hindi pa kumakain. Ngayon, tinawag ako para tumulong. Ako naman, siyempre, trained ako, nurse, psychologist pa, at saka kampante ako na kaya ko siya. Pagpasok kong ganyan, Mrs. Cruz, kamusta po kayo? Biglang tumalikod. Tapos hindi na ako tinitingnan. Lalo siyang tumalikod. Talagang snub niya ako. Ako, hindi niya alam na ako ay isang Toastmaster na kahit anong oras pwedeng tumulong. Ngayon, wala akong magawa. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. So, ang magagamit ko na lang yung sarili ko. Pakikinggan ko siya at titingnan ko kung ano mga kailangan niya. Diyan lang ako sa tabi niya, hindi ako gumalaw. Hindi ako umalis. Para nang akong naging bantay kasi mag-isa lang siya. Ngayon, dumating yung tagadala ng pagkain. Dinala yung pagkain. Nilapag. Tapos, umalis. Ang bilis. Walang sinabi. Sabi ko ng aba eh. Kahit tinawagan ko yung nutritionist, sabi ko, Pearl, may panahon ka ba? Pwede mo puntahan dito si Mrs. Cruz.
Kailangan niya kaninang paliwanag ng pagkain niya. Tanungin mo na lang kung anong gusto niya. Kaya ganon. Sige. Aba, naramdaman niya yata na concern ako sa kanya. Gusto kong siyang makatulong sa kanya. Kaya tumingin siya at ngumiti sa akin. Kaya saya ko. Sabi ko, ay, ang saya. Nagkipagkwentuhan sa akin. Kaya nag-umpisa kami mag-usap at pinroseso ko yung problema niya. Naramdaman ko na ang mundo ay pinapasan niya at talagang mga konflikto sa buhay niya ay nanggagaling dito. Kaya siya may konflikto kasi dito sa loob niya ang nanggagaling. So nailabas niya yon at naramdaman niya na kahit nalulunod siya, pwede siyang umahon. Kaya masaya ako. Nakaahon din siya katulad ko na nakaahon doon sa muntik na akong lalunod. Kaya ready na ako. Sige po, alis na po ako. Bye-bye. Malis ako. Tapos dumating yung anak. Sabi ng anak, Mami, how are you? Alam mo anak, binisita ako ng anghel. Baka naman yung anak kung sino ang anghel yon. Kasi mayroong babaeng psychiatrist na pumunta dito, hindi nila alam anong pangalan. Tingnan niyo yon. Na-promote ako na anghel. Kayo din, mapopromote kayong anghel. Kung magtiyaga kayo, makinig. Di ba? Minsan ganyan ang buhay. Marami sa atin na parang nalulunod. Kailangan yung tagaligtas. Pero minsan hindi tayo nakikita ng tagaligtas kahit na anong trained siya. Ngayon, may mga tao, tayong lahat nakakakita kung ano dito ang nasa paligid natin. Kung sino yung nangailangan, kung sino yung mga nalulunod at kailangan ng tulong. Tulungan natin. Toastmaster.